Bagong pagtingin sa Diyos, bagong buhay. Alam mo ba na kung gusto mong baguhin ang takbo ng iyong buhay, lalo na kung hindi mo gusto ang mga nangyayari sa buhay mo sa kasalukuyan, ang dapat mong unang baguhin ay ang pagtingin mo sa Diyos. Hindi ko sinasabi na magbago ka ng relihiyon, ganang kahit ano pa ang relihiyon mo ay halos pareho lang naman ang mga tinuturo nila tungkol sa Diyos. Ang gusto kong unawain mo ay pwede mong ibahin ang pagtingin mo sa Diyos, kahit na ito ay magiging parang iba kaysa sa itinuturo ng mga relihiyon sa mundo. Sinasabi ko ito sapagkat alam ko na halos lahat tayo, ang paniniwala natin tungkol sa Diyos ay nakabase lang sa kung ano ang itinuro sa atin ng mga taong nauna sa atin. Hindi natin mapagkakailanan nung bata tayo ay sumusunod lang tayo kung ano ang itinuro sa atin ng ating mga magulang, at sinusundan lang natin kung ano mga nakikita natin sa kanila habang kanilang isinasagawa ang kanilang relihiyon. Ang tanong, magkakasala ka ba kung iibahin mo ng konti ang konsepto mo tungkol sa Diyos? Marahil ang sasabihin ng iyong magulang at ng marami pang tao ay, oo. Pero kung iisipin natin ng mabuti, hindi naman talaga ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga relihiyon, kundi ito ay nilikha ng mga tao noong lumang panahon, na kung saan ang mundo ay religious pa. Ano ang ibig kong sabihin? Noong lumang panahon, ang halos lahat ng paksa na pinag-uusapan at pinag-aaralan ng mga tao ay tungkol sa Diyos. Maging ang mga digmaan noong lumang panahon ay ginagawa bilang digmaan ng mga Diyos. Sapagkat ang bawat bansa ay may kanya-kanyang Diyos na sinasamba, at kung sila ay makikipagdigma sa ibang bansa, ang iniisip nila ay magwawagi sila sapagkat mas makapangyarihan ang kanilang Diyos kaysa sa Diyos ng kanilang kaaway na bansa. Kaya nga masakit man tanggapin, pero totoo na napakaraming tao ang namatay at napatay noong lumang panahon sa ngalan ng Diyos. Ang susunod na tanong ay, nasaan ang Diyos sa lahat ng mga pangyayari na ito? Siya ba ay may kinalaman sa mga ginawa ng mga tao noon? Siya ba ang nag-utos sa mga tao na pumatay at manakop ng ibang bansa para lamang makilala kung sino ang pinakamakapangyarihan na Diyos? Ang pinakamatalinong sagot ay, wala siyang kinalaman sa lahat ng mga ito. Sapagkat kahit hindi tayo bumase sa anumang kasulatan, ay mapapagtanto natin na ang Diyos ay binigyan tayo ng sarili nating pagpapasya. Hindi niya tayo ginawa na robot na susunod lang sa kung ano ang kanyang idinikta o naiprograma sa atin. Bagkus, hinayaan niya tayo ang siyang magpasya para sa ating mga sarili, kasama na doon kung ano ang nais nating gawin sa ating buhay. Sigurado ako na sasang-ayon ka sa akin na lahat ng ating ginawang pagpapasya sa ating buhay, lahat ito ay sarili nating pasya, kung hindi man tayo, ay yung ibang mga tao na may impluwensya sa atin, at hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ang pumili ng iyong napangasawa. Hindi ang Diyos ang pumili ng iyong kurso or propesyon. Hindi ang Diyos ang pumili ng susuotin mo. Lahat ng ito ay tayo ang nagpasya. Sa puntong ito ay pag-usapan natin yung termino na, kalooban ng Diyos, lagi nating sinasabi, lalo na kung nasa punto tayo na dapat magdesisyon, yung katagana, hintayin na lang natin kung ano ang will ni Lord. Totoo bang may will si Lord sa ating mga buhay? Para sagutin yan ay kailangan lamang natin balikan yung nauna nating pinag-usapan na, binigyan tayo ng Diyos ng sarili nating pagpapasya at kailanman ay hindi siya makikialam. Tutulong siya, oo, pero hindi makikialam. Ano ang patunay na walang will si Lord sa ating mga individual na buhay? Simple lang ang sagot dyan. Subukan mong magmasid sa mga tao na nasa loob ng simbahan na iyong kinabibilangan. Lahat sila, kasama ka, ay may pananampalataya sa Diyos. Pero bakit iba-iba ang antas ng pamumuhay ng mga tao na ito? Ganoong lahat sila ay may pananampalataya sa Diyos, o sabihin na natin na, lahat tayo ay anak ng Diyos. Bakit meron sa kanila na mayaman? Merong mataas ang antas sa lipunan, pero meron ding mahirap na puno ng pagdurusa sa buhay. Kung ang Diyos ay may kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat lahat tayo ay maganda ang kalagayan sa buhay pero hindi ganoon ang nangyayari. Ibig sabihin ay, kaya merong tao na maganda ang kanyang buhay ay sapagkat pinagpasyahan niya na ganoong klaseng buhay ang gusto niyang makamit. Habang ang mga tao na hindi naging maganda ang buhay, ay sila rin mismo ang pumili ng ganoong klaseng buhay. Sapagkat kahit ikaw ay isang mahirap sa umpisa, ay hindi imposible na ikaw man din ay angat sa buhay kung ito ay ninais mo at pagtatrabahuhan. Marami na tayong alam na istorya ng mga tao na nanggaling sa hirap pero dahil sa determinasyon, ay nakamtan din nila ang pinapangarap nilang buhay. Ngayong alam na natin na wala naman talagang will si Lord sa ating mga individual na buhay,
dapat na nating akuin ang lahat ng responsibilidad sa ating buhay. Tutulong si Lord, pero kailangan mo munang magkaroon ng sarili mong plano at disenyo ang iyong buhay. Gumawa ka ng sarili mong plano, ayon sa iyong pinapangarap, at umpisahan mong kumilos. Ang kagandahan na meron tayong Diyos na mabuti ay Siya ay laging handang tumulong sa kahit sino man na merong gustong marating sa kanyang buhay. Gagabayan ka ng Diyos habang tinatahak mo yung landas na magdadala sa iyo sa lugar na gusto mong marating. Ang mahalaga ay dapat una kang kikilos para ang Diyos ay gagabay na lang sa iyo. Hindi ka magagabayan ng Diyos kung hindi ka kikilos muna. Kapag hiningi mo ang tulong niya sa pamamagitan ng panalangin, ikaw at ang Diyos ay naging kaysa na sa layunin o partners sa Ingles. Hindi na lang ikaw ang nagpaplano, kundi kasama mo siya sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa iyong pangarap.